Pumunta ka sa Saudi Arabia para magtrabaho. 1 taon at 3 buwan kang napagod doon. At isang araw, regular na medical examination at nalaman mo positive ka sa HIV. At ang sabi ng employer mo, ayon sa batas ng Saudi Arabia, hindi ka pwedeng magtrabaho dito kung HIV positive ka. Umuwi ka na sa Pilipinas. At ang sabi ng recruitment agency mo dito sa Pilipinas, batas ito sa Saudi Arabia. Wala kaming magagawa, hindi kami dapat managot. Pag-usapan natin ang kasong Bison Management Corporation versus AAA and Pernito GR number 256540 decided on February 14, 2024. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Mahalaga pong banggitin natin bago tayo magsimula ang pangalan ng OFW sa kaso na ito ay AAA lang. Iyon ay ayon sa Supreme Court Administrative Circular para protektahan ang privacy ng mga taong may HIV. Gagamitin din natin ang pangalang AAA sa buong video na ito. Noong 2017, nag-apply si AAA sa Bison Management Corporation, isang Philippine recruitment agency. Pagkatapos ng screening at interview, tinanggap siya bilang cleaning laborer sa ilalim ng 2 taong kontrata na may buwan ng sweldo na 1,500 Saudi Riyal. Noong October 18, 2017, siya ay na-deploy sa Kingdom of Saudi Arabia. Nagtrabaho siya, maayos, walang naging problema. Subalit noong January 2019, matapos ang 15 buwan ng trabaho, dumaan si AAA sa isang routine medical examination. At doon nalaman na positive siya sa HIV. Ang employer niya, tinanggal siya agad at ang dahilan, ayon sa batas ng Saudi Arabia, ang isang taong HIV positive ay hindi pinapayagang magtrabaho sa Saudi Arabia. Noong February 8, 2019, na-repatriate si AAA. Pinauwi siya, walang sweldo para sa natitirang bahagi ng kanyang kontrata, walang due process, walang hearing, basta pinauwi. Nang makauwi si AAA sa Pilipinas, nag-file siya ng complaint laban sa Bison, sa presidente ng Bison na si Al Humayed at sa foreign employer na Zaraya Al Jazeera Contracting at iniklaim niya ang illegal dismissal, discrimination dahil sa HIV status, unpaid salary, vacation leave pay, moral at exemplary damage, at attorney's fees. Ang desisyon ng labor arbiter, dinismissed ang complaint ni AAA. Tinanggap ng labor arbiter ang argumento ng Bison na ayon sa batas ng Saudi Arabia, ang mga HIV positive ay hindi pinapayagang magtrabaho doon. Kaya daw valid ang dismissal. Pero si AAA ay hindi sumuko. Nag-appeal siya sa NLRC at biniligtad ng NLRC ang desisyon ng labor arbiter. Sinabi ng NLRC, illegal ang dismissal ni AAA. Ini-affirm ng Court of Appeals ang desisyon ng NLRC at umakyat ang Bison sa Supreme Court. 3 argumento ang itinanghal ng Bison sa harap ng Supreme Court. Una, dapat batas ng Saudi Arabia ang gamitin, hindi ang Philippine law. Pangalawa, may kasunduan ng Pilipinas at Saudi Arabia na nagre-require na healthy ang mga OFW na darating doon. Kaya dapat iuwi ang HIV positive na empleyado. Ikatlo, kahit sabihing Philippine law ang applicable at fault ang employer naman ang Saudi, hindi kami ang Bison. Lahat ng argumento ng Bison ay tinanggihan ng Supreme Court. Ayon sa Supreme Court, ang Philippine law ang namamayani sa overseas employment contracts. Ang prinsipyong tinatawag na Lex Luce Contractus, ang batas ng lugar kung saan ginawa ang kontrata, ang applicable sa mga overseas employment contracts ng OFW. At ang kontrata ni AAA, ginawa sa Pilipinas, pinroseso sa POEA, kaya Philippine law ang namamayani. Pero ang katwiran ng Bison,
Pwede namang sumang-ayon ang mga partido ng batas sa ibang bansa ang gagamitin. Tama naman ito, pero nagtakda ang Supreme Court ng 4 na requisites bago pwedeng gamitin ang foreign law sa overseas employment contracts. Una, dapat expressly nakalagay sa kontrata na foreign law ang applicable. Pangalawa, dapat napatunayan ang foreign law sa court ayon sa rules of evidence. Ikatlo, ang foreign law ay hindi dapat labag sa Philippine law, morals, good customs, public order, o public policy. Ikaapat, dapat POEA processed ang kontrata. Sa kaso ng Bison, ang 2 sa 4 na requisites ay hindi napatunayan o nasunod. Pangalawa, hindi rin napatunayan ng Bison ang Saudi law. Ang Bison ay nagsabi na may batas ang Saudi Arabia na nagbabawal sa mga HIV positive na magtrabaho doon. Pero ang mga ebidensyang inilahad ng Bison, isang untitled document na nakuha online, isang set ng medical examination rules para sa GCC states, isang news article tungkol sa isang Saudi envoy, walang kopya ng aktwal na batas ng Saudi Arabia. At sinabi ng Supreme Court para mapatunayan ng isang foreign law sa korte, kailangang maglahad ng kopya ng batas at sumunod sa Rule 132, Sections 24 at 25 ng Rules of Court na nagre-rekomenda ng authentication ng foreign documents. Hindi ito nagawa ng Bison. Kaya nag-activate ang tinatawag na Doctrine of Procedural Presumption. Kapag hindi napatunayan ang foreign law, itinuturing na katulad ng Philippine law ang foreign law na ito. Ikatlo, kahit napatunayan pa ang Saudi law, hindi pa rin valid ang dismissal. Dahil kahit totoo man na ganyan ang policy ng Saudi Arabia, ang policy na iyon ay labag sa Philippine law at public policy. Ang Section 49A ng Republic Act No. 11166, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act ay malinaw na nagsasabing ang pagtatanggal ng empleyado mula sa trabaho na ang tanging dahilan ay ang kanyang HIV status ay labag sa batas. At sinabi ng Supreme Court kahit sabihing lahat ay alam at nakasulat sa internet na tinatanggal ng Saudi Arabia ang mga HIV positive na manggagawa, ang policy na iyon ay labag sa Philippine law at public policy. Kaya, Philippine law pa rin ang applicable. Ikaapat, ang Bison mismo ay nagsabi na may clean bill of health si AAA bago siya umalis. Ibig sabihin, hindi HIV positive si AAA nung umalis siya. Nakuha niya ang HIV habang nagtatrabaho sa Saudi Arabia at hindi ito maaaring gamitin laban sa kanya ngayon bilang dahilan ng dismissal. Ang final ruling ng Supreme Court denied ang petition ng Bison. Iniconfirm ng Supreme Court illegally dismissed si AAA at ang award na ibinigay sa kanya, unpaid salary, vacation leave, moral damages, exemplary damages at attorney's fees. 3 mahalagang aral ang matutunan natin mula sa kasong ito. Una, bilang OFW, Philippine law ang nagpoprotekta sa iyo kahit nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Hindi basta pwedeng sabihin ang employer o ng agency mo, batas ng Saudi Arabia yan. Ang Philippine law ang applicable at ang Philippine law ang magpoprotekta sa iyo. Pangalawa, hindi ka maaaring tanggalin sa trabaho dahil lang HIV positive ka. Iyan ay malinaw na nakalagay sa batas. Republic Act No. 11166 at ang prior law, Republic Act No. 8504. Ang tanging dahilan ng dismissal ay hindi maaaring HIV status mo. Ikatlo, ang foreign employer at ang Philippine Recruitment Agency ay solidarily liable para sa iyong mga claims. Kahit magsabi ang agency na desisyon ng employer sa Saudi ito, ang dismissal, hindi sila makakatakas sa responsibilidad nila sa inyo. Ang bottom line, bilang OFW, ang iyong mga karapatan ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Hindi nanggagaling sa batas ng host country ang iyong proteksyon, nagmumula ito sa iyong pagka-Pilipino. At ang Supreme Court
ay nagpapatunay nito ng paulit-ulit. I-share mo ang video na to sa lahat ng OFW na kilala mo, lalo na sa mga nagtatrabaho sa Middle East. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.